At ngayon po tayo mag-aaral. Ang ating pong tema ay Holding Fast the Faithful Word. Tayo pong lahat ay tumayo, please. Salamat sa Scepter College, sa mga tagapagturo ko. Salamat po sa mga nagturo po sa amin. Alright, so basahin po natin ang Titus chapter 1. Basahin po natin beginning in verse 1 hanggang verse 9. Okay po, tayo po ay magkaroon ng palitang pagbasa. Salamat po sa privilege, Pastor, na tumayo sa likod po ng inyo pong pulpito. Verse 1, Paul, a servant of God, an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness. Verse 2, kayo po. Amen. Verse 3, but had in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God, our Savior. Verse 4. Verse 5, for this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city as I had appointed thee. Verse 6. Verse 7, for a bishop must be blameless, a steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine nor striker, not given to filthy lucre. Verse 6. Verse 9 altogether, holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon muli na kami po'y mananambahan sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Salamat po sa event ng aming simbahan. Salamat po sa aming pastor, sa kanyang vision na ipinagkaloob mo po sa kanya. At salamat din po, Panginoon, na naging bahagi kami at naging bunga ng gawain ng church na ito, maging ng vision ng man of God. Pagpalain mo po ang inyo pong lingkod na maipangaral po ang inyo pong salita na may pag-ibig at katotohanan, Panginoon. At Banal na Espiritu ng Diyos, tulungan mo po kami na maunawaan po ito. Gamitin mo po ako sa channel of blessing. Comfort thy people, challenge them, convict them, O God. At ang dalangin ko po, O Diyos, sawayin mo po ang gawa ng kaaway at malaya po kaming makapanambahan sa pamamagitan ng pag-aaral po ng salita po ninyo, Panginoon. Ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ano man pong karamihan nakita mo sa aming puso, patawarin mo po kami, Panginoon. Ito ay aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat. Kayo po ay makakaupo na. Alright, so holding fast the faithful word. Sabi dyan sa verse 9, holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort, to convince the gainsayer. So, a faithful word was written by a faithful God. It was given by a faithful God. Amen? Ang sabi ng Deuteronomy chapter 7 verse 9, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which giveth covenant and mercy with them that love Him, and keep His commandment to 1,000 generation. So itong salita po ng Diyos, mga kapatid, galing po ito sa langit, galing sa ating Panginoon. Amen? Galing ito sa tapat na Diyos, sa dakilang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Salamat at nireveal niya ang kanyang salita. Hindi niya lamang nireveal, kundi ito'y ipinasulat niya upang maabot ang mga tao, at ito yung gamit ng Diyos upang magkaroon po siya ng communication sa tao. Amen? Kaya nga po ang tapat na salita ng Diyos ay galing po sa tapat na Diyos na lumalang ng langit at lupa. It is a faithful word because it is inspired. Marami na nagtuturo ngayon na ang King James ay
Hindi inspired na merong double inspiration. But the King James Bible is inspired. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is given by inspirations of God. And it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen? Kaya nga siya inspired, kaya ito'y pakinabang sa pagtuturo, sa pagsasaway, sa pagtatama, at sa pagbibigay ng tamang payo sa mga upang ikatutuwid ng bawat mananampalataya. Amen? Kaya isang bagay na atin pong dapat tandaan, this faithful word is inspired. Hindi lamang po siya inspired, but it is a preserved word of God. It is a faithful word because it is preserved. According to Psalms chapter 12, verse 6 to 7, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Kaya nga nakarating po sa atin, ito po'y pinreserve ng Panginoon. Hindi po pwedeng paghiwalayin ang inspired, faithful Word of God at preserved, faithful Word of God. Hindi po siya pwedeng paghiwalayin. May magtuturo, sasabihin niya na ito'y preserved pero hindi inspired. This is the inspired and preserved Word of God. Kaya ito po ay faithful Word of God. Amen? It is faithful Word because of its power. It can transform life. Ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, for the Word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing, ascending of soul and spirit, and of the joint and marrow, and its discerners of the thoughts and intent of the heart. Ito'y makapangyarihan. Ang sabi ng Psalms chapter 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Nagbabago siya ng buhay. Amen? Salamat sa simbahang ito na sinimulan ni Dr. Ed Lorena at dala-dala niya ang salitang ito at pagkatapos ay ibinigay niya sa mga taong hindi nakakakilala na nakakilala sa Panginoong Hesus na nabago ang buhay. At isa dyan ang inyo pong lingkod at isa rin po dyan ang ating mahal na pastor na nabago ang buhay dahil sa salita ng Diyos. Bawat isa sa atin may iba't ibang daladalang prinsipyo. Bawat isa sa atin meron tayong daladalang mga experience o anumang mga katuruan. Pero salamat, binago tayo ng salita ng Diyos. Why? Because this is the faithful word of God. This is inspired. It is powerful. Nagbabago siya ng buhay. Tingnan niyo po, yung mga may saltik, dinadala pa sa, bumabayad pa dadalhin sa rehabilitation center. Baka doon mabago siya. Pero salamat, maraming mga may saltik sa pag-iisip. Kabilang na ako dyan. Ay hindi, sabi nga nung mga nakakilala sa akin talaga bang pastor ka na? Talaga bang preacher ka na? Siyempre kilala ka nila, alam nila yung buhay mo. Isipin nyo nung ako ay college dyan sa Colegio de Los Baños. Pag kami aawas, tatawid kami dyan, dun sa pedestrian train, magpipilay-pilayan ka. Titigil naman yung mga jeep, akala'y PWD ka. Sabay magtatatalong ka doon, sasabihin, magaling na ako. Palakpakan yung mga estudyante, mga kaklase ko. Kung di ka pa naman talagang may saltik. Sino ba yun? Yun yung barbero doon sa Yumangs. Minsan gusto nga uling gawin Pero salamat, meron siyang kapangyarihan magbago ng buhay. At marami sa atin, dito ang binago ng salita ng Diyos. Amen? Sapagkat ito'y makapangyarihan. Amen? It is a faithful word. Now, ito pong Titus, ay sa pag-aaral, ito po ay ginagamit din sa pastoral theology. Yan pong Titus, sapagkat pagka binabasa mo ang salita ng Diyos, ito ay humahalin tulad din kay Timothy. Okay? Itong si Titus ay anak sa pananampalataya ni Apostle Paul. Ang sabi niya ng Bible, to Titus, my own son, after the common faith. So anak siya sa pananampalataya ni Apostle Paul at siya po ay tinalaga doon po sa lugar, doon sa Crete,
No ho? At sabi niya ng Bible sa verse 5, "For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things in one thing, and ordain elders in every city, as I had appointed thee." So ito po si Titus, no ho? Na kung saan ay naging bunga sa pananampalataya ni Apostol Pablo at inatasan siya na pumunta doon sa Crete. No ho? At ang sabi sa kanya, no, pagpunta mo doon, mag-appoint ka ng mga leader. At itong mga leader na ito, na kung saan ay sabi ng Bible, they are holding fast the faithful word as he had been taught. Kaya nga pag sinabi po nating hold fast, to hold fast means to keep oneself directly and to hold to him firmly, suki, to cleave, paying heed to him. Ito po yung ibig sabihin ng hold fast. Ibig sabihin, ikay mananangan sa tapat ng salita ng Diyos. Kagaya rin naman ang sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4, verse 2, "Not walking in craftiness, not handling the word of God deceitfully." Kaya nga dapat kapag hawak mo ang salita ng Diyos, amen, ito'y tapat, na dapat hindi mo ito ginagamit sa kung saan-saan. Maraming nangangaral ngayon. Gagamitin ang salita ng Diyos pagkatapos manghihingi ng love offering po. Doon sa Binangonan, kami nagpi-preach doon yung kung napanood niyo yung balita na yun, sa Binangonan Fort, yun po yung may mga bangka doon na tumatawid sa Talim Island. Nagpi-preach po kami doon at sa mga bangka, bawat isa sa amin nagpi-preach doon. No? At meron din kami nakakasabay doon. Bangangaral sila, naka-mic, tapos may dalang gitara, kakanta. No? "Ay, brother pala kayo," sabi sa amin nung makita kami. Tapos, love offering po para sa gawain ng Diyos. Biruin men, mangangaral. Pero gagamitin ang salita ng Diyos para pagkakitaan. Pero hindi po ganon. Ang nais iparating sa atin ng Bible, ginagamit ang salita ng Diyos para maabot ang mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Amen? So napakalaking bagay niyan. At ito pong si Titus, sabi ng Bible, inatasan siya, full charge Titus, na pumunta doon sa Crete, and he set and ordered the things that are wanting, sabi ng Bible, and ordained elders in every city. So nagtalaga siya ng mga leaders doon, no? Nang iniwan siya doon, he appoint leaders. At dito po, ang sabi ng Bible diyan, yung mga leaders na ito, look at the Bible, ang sabi diyan ng Bible, he appoint the elders. Alright? Ang sabi ng Bible, "For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders." So pag sinabi pong elders, mga kapatid, no, ito po ay mga matured na malalago din sa pananampalataya. Okay? Kaya nga pag sinabing elders, yan po ay mga mapagkakatiwalaan na sa gawain ng Panginoon, na kumbaga nahubog na sila sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, alam nyo mga kapatid, dapat sa atin bilang mananampalataya, ang disenyo ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay lumago. Itong mga inappoint ni Titus, na inatas naman ni Apostol Pablo, dito sa mga elders na ito mga kapatid, they are a matured Christian. Lumago. Kaya nga, alam nyo mga kapatid, ang disenyo ng Diyos, magkatapos tayong maligtas, ay hindi lamang po tayo ay manatiling bata. Kaya ang sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 2 verse 2, "As newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby." Amen? At ang sabi din ng Bible sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 16, na pag binasa po natin doon, ang sabi din ng Bible doon, that we henceforth be no more children. Na dapat hindi tayo nananatiling bata. Dapat tayo ay lumalago upang sa ganon tayo rin naman ay napapagkatiwalaan na mangaral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga itong si Titus. No? At dito sa chapter 5 verse 6 to 7, itong mga elder na ito, nang sabi ng Bible, meron po silang mga katangian na kung saan ay they are qualified. Okay? So ang pag-uusapan po natin, characteristics of the stewards of God's Word. Characteristic of the steward of God's Word. So namili ngayon si Titus.
ng mga elder na ito, and I believe this elder is a servant of God. Number 1, Titus set an elder. Number 1, characteristics of the stewards of God's word, faithful servant. Faithful servant. Ang sabi diyan ng Bible, Paul, a servant of God. I do believe Apostle Paul is a faithful servant of God. Siya po ay tapat na lingkod ng Diyos, ng ating Panginoon, na tangan-tangan ang tapat na salita ng Diyos. Kaya nga kung tayo po ay mga lingkod ng Diyos, hawak natin ang tapat na salita ng Diyos, the faithful word, dapat ikaw din ay tapat. Amen? Tapat na lingkod ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, a servant of God. Lingkod ng Diyos, hindi siya lingkod ng tao. Ayon sa Ephesians chapter 6, look at your Bible. Ephesians chapter 6, verse 6. Ephesians chapter 6, verse 6. Ephesians chapter 6, verse 6. Not with eye service as men pleaser, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart. That faithful servant holding the faithful word, siya po ay naglilingkod sa ating Panginoon. He is a servant of Christ. Kaya nga kung ikay lingkod ni Kristo, dapat hindi ka man pleaser. Amen? Hindi yung kapag nandiyan ang pastor, masigasig. Pag nandiyan yung leader, masigasig. Pakitang tao. Tayo yung mga lingkod ng Diyos, dapat tayo magpakitang Diyos. Amen? Dapat pag tayo naglilingkod sa Diyos, tayo po ay maglingkod ng tapat sa ating puso. Sabi ng Bible, doing the will of God from the heart. Ang isang tapat na lingkod ng Diyos, gagawin niya yung kalooban ng Diyos ng buo niyang puso. Amen? Hindi yung sarili niyang kalooban. Kaya nga ang isang tinawag ng Diyos ay dapat laging nananangan sa kalooban ng Diyos. A faithful servant is not lazy. Hindi siya tamad. Amen? Ang sabi ng Matthew chapter 25 verse 23, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Ito mga binigyan ng talent na ito mga kapatid. Kaya sila tinawag na faithful. Nung ibinigay yung talent na yun, kasi nagpagal sila. Amen? At ang recommendation ng Panginoon sa mga nagpapagal na lingkod, ito po ay mga tapat kung saan sila'y nagtatrabaho, hindi sila tamad. Amen? Hindi pagkakatiwalaan ng Panginoon ang isang taong tamad. Kaya nga sabi ng Panginoon, and I will make thee ruler over many things. Pinagkatiwalaan siya sapagkat nakita na siya ay isang tapat na lingkod na kung saan ang sabi ng Bible, kung ating babasahin doon at ating aaralin, yung salita ng Panginoon na iniwan sa kanila, binigyan sila ng talent, ang sabi ng Panginoon, palaguin yan. At nanangan sila doon sa salita na yun. At yung 5 talent, yung 2 talent, ang sabi ng Bible, it make it double. At ibinigay nila sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, nagpagal sila. Salamat sa Panginoon ang simbahang ito. Ang mga manggagawa ng Diyos ay hindi po tinuruang magpakaang-kaang laang dini. Kaya nga, dito may schedule kami. Dapat sabi, isang bagay na natutunan ko sa aming pastor, your schedule is your boss. Ano ba ang schedule mo ngayon? Kaya kapag naliligaw na lang sa mga worker dito, ano ba ang schedule mo ngayon? Ibig sabihin, yung schedule, yun yung trabaho mo. Yun yung gagawin mo. Sapagkat ikaw ay lingkod ng Diyos at bilang lingkod, maging tapat ka. Amen? Yan ang nais ng Panginoon. That faithful servant, he is a fellow servant. Katuwang siya. Ang sabi ni Apostle Paul sa Colossians chapter 1 verse 7, as he also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ. Amen? Yung katuwang siya, kasama siya, fellow servant, di siya nag-iiwan ng kamanggagawa. Hindi siya magkukwit. Quit ye like men. Amen? And that faithful servant must be humble. Ang sabi ng Matthew chapter 26, but it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. Siya po ay mapagkumbaba. Amen? Hindi yung nagmamata siya, konting bagay lang natutunan niya. Nagmamalaki na.
Ha? Kung wala ako dyan, walang mangyayari dyan. May nangyari na nung wala ka pa eh. Dumating ka, may mga nangyayari na. Amen? Dapat matutunan natin palagi magpakumbaba pag tayo lingkod ng Diyos. O, inaalala ko nung ako'y pumunta rito, alam ko lang manggupit. Hindi ako marunong mag-drive. Salamat, natuto ako mag-drive. Kaya ako tinuruan, naalala ko nung binata pa ako, binigyan na ako ng lisensya ng church. Ginastusan ng simbahan, yung lisensya na yun. Pero nung ako'y nawala sa gawa, hindi ko ni-renew kasi sabi ko galing yun sa church. Pero nung bumalik ako, tapos tinuruan ulit ako, sabi nung doon sa LTO, dati ka nang may lisensya rito eh. Sabi ko, kasi po naku, malaki ang penalty nito. Kasi po magdadrive, ako po ay gagamitin po sa church, magdadrive. Sa church ba yan? Siya, sige, di ayusin na lang natin to. Wala ka ng penalty. At salamat sa Panginoon, salamat sa Panginoon, nagamit sa transport ministry. At bilang isang lingkod ng Diyos sa transport ministry, naging tapat doon. Kung pag sinabi ng pastor, dalhin mo yung mga soul winner doon, sumama ka rin, mag-soul winning ka. Hindi ka lang magdadrive. Dapat hindi, ang pananampalataya natin nadadagdagan. Hindi lamang nabago ka. Amen? And sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Alright, nabago ka na ng Diyos. Pero ang tanong, ano na nadagdag sa pananampalataya mo? Amen? Ano na nadagdag mula sa salita ng Diyos from this faithful word? Ano na yung mga bago mong natutunan? Bilang isang lingkod ngayon ng Diyos. At salamat sa Panginoon nung matuto mag-drive. Dala-dala ang mga soul winner, pupunta doon. At pagkatapos uuwi, dapat ay may dalang bisita sa pagdating ng pananambahan. At nung dinala doon sa outreach, salamat sa Panginoon, nagturo din doon ng mga mag-aakay ng kaluluwa at kung saan doon ay isasakay sila. At ihahatid mo sila sa kanilang mga, naalala kong pambihira nung i-struggle namin dito sa Pansol, paglinggo noon. Pagbakasyon, pambihira, pagka Sabado, andyan ang matinding mga traffic. Pero sige lang, drive ka lang, tapos ihahatid mo ulit sila Sabado ng gabi. Pagkatapos nilang mag-practice dito, 9, 10, tapos makakauwi kayo 1:00 na dahil dun sa mga nagsiswimming. Tapos susundo pa, gigising ng maaga, gigisingin mo sila. Tapos magdadala ng bisita, dadalin dito. 4:30, gigising na kami para maaga, dadalin dito. Anong bahagi mo sa ministry, mga kapatid? Ikaw ba'y naglilingkod sa Panginoon? Hawak-hawak mo ang tapat na salita ng Diyos, ang Biblia. Pagkatapos, hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Amen? Ang katangian, tayo po'y katiwala ng salita ng Diyos eh. Amen? Number 2, not only a faithful servant, but a faithful student. Sapagkat ang sabi ng Bible diyan sa verse 9, holding fast the faithful word as he had been taught. So itong si Titus, mga kapatid, ay tinuruan ni Apostol Pablo. Naging mag-aaral niya si Titus, sabi ng Bible, in the common faith. Pag sinabing faith, it means the word of God. Taking God at His word. Faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga yung salita ng Diyos na kanyang natutunan ni Apostol Pablo sa ating Panginoon, ay ipinasa niya rin dito kay Titus. Kaya sabi ng Bible, holding fast the faithful word as he had been taught. At siya po ay naging mag-aaral ni Apostol Pablo. Maging itong si Timothy, naging mag-aaral siya ni Apostol Pablo, nanangan sa tapat na salita ng Diyos. At yung itinuro ni Titus, itinuturo ni Timothy na kanyang mga bunga sa pananampalataya, ay ganun din naman yung kanilang itinuturo. Salamat sa Panginoon na simbahang ito. Natuto po ng doktrina. Dala-dala ko po doon yung 7-stage discipleship. And then yung pong doctrine class doon, no?
ay yun po yung aking ginagamit na pagtuturo din. Hindi po ako kumukuha ng ibang turo, kundi yun din. Mas lalo pang pinaiigting yung aral. Amen? Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3, verse 10, sabi niya kay Timothy, "But thou hast fully known my doctrine, my manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patient." Yung aral, yung doktrina, is the same thing kung paano ito dineliver sa'yo, paano ito hinatid sa'yo, ganun mong siyang tinanggap, ganun mo rin siyang ituro. Amen? Hindi nyo ba alam, lahat po tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos? Sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 2, verse 15, "Study to show thyself approved unto God." Kaya nga dapat tayo student of the Bible. Mag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga every time na mangangaral dito ang pastor, amen, at tayo may daladalang tapat na salita ng Diyos, tayo po ay makinig sa aral at yung aral na yon ay gamitin natin ng tama. Amen? We must be up to teach, sabi ng Bible. Kaya dapat matuto tayong magpaturo sa salita ng Diyos. Amen? Matutunan ng bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng sariling pastor. Tingnan niyo po, ang simbahang ito may pastor, may pulpito, nangangaral ng salita ng Diyos. Pagkatapos, yung aral mo iba. Amen? Dapat, kaya nga, ako po, lagi ko pong naririnig, matuto kayo sa pulpito ng inyong pastor. Matuto tayo sa pulpito ng ating pastor. Narinig ko po yan kay Dr. Ed, narinig ko po sa ating pastor. Iba sa atin, iba ang daladalang aral. Kung ano yung naririnig natin dito, naturo, yun yung dali nating aral. Manonood pa ng kay MCGI. Hindi na sila dating daan, MCGI na ngayon. Patay na yung founder nila. Kaya maging dun sa Binangonan, nakita ko yung mga member, nagpo-post pa ng MCGI. Sinasabihan ko talaga sila. Kaya marami mga hindi lumalago kasi nga, makikinig, pagkatapos uuwi, parang wala lang. Parang hindi naturuan. Kaya nga, ano sabi ng Bible, "In all things showing thyself a pattern of good work, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity." Titus chapter 2, verse 7. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, ng mabuting pamumuhay. Kung ano yung magiging yung ating tutularang buhay. Amen? At diyan, inilalatag ang salita ng Diyos ng pastor. Kaya nga yung ating pastor, kung paano siya manamit, ganun ka rin dapat manamit. Amen? Kung paano siya magsalita, sabi nga ni Apostle Paul, in words, in conversation, in manners of life. Amen? Dapat ganyan. Ang isang mag-aaral ng Biblia. Angan-tangan mo tapat na salita ng Diyos, tapos ang buhay mo. Liko. Amen? Tiyakin natin na pag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos sa likod ng pulpito na ipinapangaral, ng tinawag ng Diyos, ng lingkod ng Diyos, kung naniniwala kang siya, naalala ko, tumawag si pastor sa akin. Sabi niya, sabi niya sa akin, kung kinikilala mo akong pastor, mag-church ka. Nagulat ako, sabi ko, si pastor na ang church sa Los Baños. At binisita ako. Then, noong una ayaw ko pa. Pero matalino din ang Diyos eh. Sabi niya, laging tumatawag sa atin, "Benny, papagupit ako." "Sige po, ready ko na po. Anong oras po ay punta?" Punta siya. Pero nuglaon, "Benny, papagupit ako pero hindi dyan sa shop. Gusto ko gupitan mo ako umaga ng linggo." Sige po, pastor. Yun yung sa isip ko noon. Nasa isip ko noon ay, pagkatapos manggupit, punta na akong barbershop. Pero, pagkatapos ko siyang gupitan, hindi talaga ako nakasuot ng pansimba. Sabi niya sa akin, mag-church ka na rin. Tapos wala po akong damit. Alam ko sasabihin mo yan. Sabi niya kay Sir King, "Sir King, pairami mong damit si Benny." Pambira. Wala pa akong sapatos, pastor. Nakasandals lang po ako. "May sapatos dyan." Simba ako, ang bihirang yan. At doon nagsimula ulit na revive.
At nakinig ng aral. Doon ako umupo sa likod. Hindi pa to binubuksan. Kasi nung dumating ako rito, binabakbak pa yan. Hindi pa ganyan yung mga pew, yung mga luma pang pew, yung dating pew pa sa old building. Upo ako sa likod. Upo ako doon. Pero sila Hazel, nagsisimba na siya. Maliit pa si Kel kumanta sa Sunday school. Sabi ni Pastor, kaninong anak to? Tapos may isang usher, tinuturo ako, eto. Nandun ako. At simula noon, unti-unti. Yung nangangaral dito, mga kapatid, kinilala kong tagapagturo ng tapat na salita ng Diyos. At naging isang mag-aaral sa likod ng pulpitong ito. Dapat ikay mag-aaral. Hindi lang basta mag-aaral ng salita ng Diyos, maging tapat kang mag-aaral. Kung ano yung narinig mo, pag sinabi ng pastor, mag-soul winning tayo, mag-soul winning. Tinuturuan tayo mag-soul winning, di mag-soul winning. Hindi po ako marunong, magpaturo ka. Mahirap ba yun? Amen. Pag sinabi ng pastor na manamit ka ng maayos, manamit ka ng maayos. Amen. Pag sinabi ng pastor, mag-tights ka, mag-tights ka. Amen. Mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Amen. At inaaral natin ang tapat na salita ng Diyos. Inilalagay natin sa ating buhay. Ina-apply natin sa ating buhay. Ang isang mag-aaral ay hindi lamang ganito, kundi nandito sa puso niya. Na kahit saan siya magpunta, ang sabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 2, 2 Corinthians, look at your Bible. 2 Corinthians chapter 3, verse 2, ye are our, verse 1, do we begin again to commend ourselves, or need we and some other epistles or commendations to you, or letters of commendations from you? Ye are our epistle written in our heart, known and read of all men, for as much as ye are manifestly declared to be the epistles of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in the temple of stone, but in fleshly table of the heart. Amen? Kaya nga ang salita ng Diyos, mga kapatid, makapangyarihan. Gaano ka nakatagal sa simbahang ito? 39 years. Ang church, at kung ikay matagal na rito, tagal mo nang nakikinig, pero hindi ka pa rin nagagamit ng Panginoon. Ha? Kaya tayo nag-aaral, para tayo ay ma-equip at magamit ng Panginoon. At maging mag-aaral tayo ng Biblia. Amen? At maging lingkod tayo ng Panginoon. And the last, not only a faithful servant, faithful student, but a faithful soul winner. Itong si Apostle Paul, siya po ay tapat na nag-aakay ng kaluluwa. Sapagkat isinulat niya sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, look at your Bible, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, ang sabi ng Bible, First Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Moreover, brethren, I declared unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sin according to the Scripture, and that he was buried, and that he rose again on the third day according to the Scripture. The characteristics of the steward of God's Word, he is a faithful soul winner. Bakit po sabi ni Apostle Paul? No? Sabi niyan, moreover, brethren, I declared unto you. He declared the gospel. Amen? At ang salita ng Diyos ay kanya pong ipinangaral, sabi niyang Bible, which I preach unto you, which I deliver unto you. Dinala niya ang ebanghelyo ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay kanyang tangan-tangan na kahit saan siya magpunta ay dala-dala niya ang salita ng Diyos. Amen? Na nagbigay ng kung saan ng pag-asa sa mga taong walang pag-asa, na nagbigay na kung saan ng daan patungo sa langit, ipinangaral niya ang tapat na salita ng Diyos, ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen?
Naging tapat siyang mangangaral hanggang kamatayan. Yan nga yung sa history of the Baptist, mga kapatid. Makita nyo yung mga Baptist ng unang panahon. Doon yung sinasabi ni Brother Jasper. Yung sinasabi niya doon na kung saan yung pag-aaral niya sa history of the Baptist, sila'y nanangan sa tapat na salita ng Diyos. Hindi sila nagbago, hindi sila tumanggap ng ibang turo, bagkus nangaral sila, nag-akay sila ng kaluluwa. Amen? Bagamat sila ay pinag-uusig. They delivered the Word of God, they preached the Word of God, they declared the Word of God. Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 1, verse 13 to 17, Romans chapter 1. Romans chapter 1. Kung tangan-tangan mo ang salita ng Diyos, ito ang sabi ng salita ng Diyos, Romans chapter 1. Verse 13 to 17. Sabi ni Apostle Paul, "Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was left hitherto, that I may have some fruit among you also, even as among other Gentiles. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me, I am ready to preach the gospel unto you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Naging tapat na mangangaral si Apostol Pablo. Nakatiwala ng salita ng Diyos. Siya po ay, sabi ng Bible, he is debtor, both to the Greek, to the barbarian. Tayo po ay merong pananagutan sa mga taong hindi pa nakakakilala. Minsan pupunta rito, dala ang Bible, nakabag. Hindi ma-identify na siya ay mananampalataya ng salita ng Diyos. Ha? Dapat di natin ito kinakahiya. Dapat ito ay pinapangaral natin. Sinasabi natin ang nilalaman nito. Sinasabi natin na si Jesus ay nagliligtas. Si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Sinasabi natin sa tao na sila ay makasalanan at ang tanging bayad ng kasalanan, walang iba ay pagtungo doon sa impyerno at kinakailangan nila ang tapat na salita ng Diyos. Amen? Huwag tayong mahiya. Sabi nung testify dito, para siyang natatakot, nahihiya siya. Pero buti na lang, dahil nakapag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Dapat tayo po ay, we are bold to preach the Word of God. Amen? Dapat tayo maging tapat na soul winner. Dapat nag-i-involve tayo pagka soul winning tayo. Pag Sabado. Amen? Anong gagawin natin sa salita ng Diyos? Babasahin mo lang. Mag-memory verse ka rito. Salamat, natuto kang mag-memory verse. Pero hanggang dun lang ba? Hindi mo ba ibabahagi yan? Hindi ka ba magkakandak ng Bible study? Amen? Eh, yan ang disenyo. Yan ang programa ng simbahan. Kung bakit may salita ng Diyos. Upang gampanan ang dakilang tagubilin ng Panginoon. At dapat tayong maging tapat po diyan. Amen? And we must be faithful to the Great Commission. Huwag natin ikahiya. Ang salita, alam nyo, grabe ngayon sa social media. Ang dami ngayon nangangaral. Akala nila tayo nangangaral para magkaroon tayo maraming views. Diba, may live tayo. Eh, hindi nila alam, nangangaral. Ay, habang nagpipreach ang pastor dito, sa gitna ng congregation, hindi naman although nais nating maabot sila sa pamamagitan ng social media. Pero iba nangangaral, mga ligtas na, yun pa ang mga kukunin sa aquarium. Tuturuan ng ibang turo ng kung ano-ano, ng mga kalbunara. Ha? Sabi ko, minsan gusto ko na mag-comment mag-soul winning ka na lang. Pero sabi ko, pambirang to, wala ka mapala rito, mag-soul winning tayo. Yun, meron pang mangyayari, may maliligtas, may mababago ang buhay, may tatawagin ng Panginoon. Nagawain ng Panginoon. Napakatapat nilang mga, akala mo kasi, malalim lang sila, wala naman nararating. Ang lalim, kala kung meron pa mga, the dispensation of the Old Testament, blah, blah, blah. Wow, ang lalim. Wala man maabot na kaluluwa. Wala man marating na lugar. Na bayan.
ang tunay na tinig ng Diyos, mga kapatid, humahayo. Pumupunta sa mga liblib na lugar, mga taong mga pusakal, kagaya ko at kagaya mo. Pusakal tayo. Biro mo ang hatol sa ating kamatayan. Di ba't ang hatol sa pusakal kamatayan? Amen. Pero salamat, dahil sa habag ng Diyos, amen, nilagay tayo sa simbahan, pinagkatiwalaan, at ngayon steward ka ng salita, ng tapat na salita ng Diyos. Ang gagawin natin dyan, mga kapatid, be a faithful servant. Be a faithful student of the faithful Word of God. Be a faithful soul winner. Tayo pong lahat ay tumayo. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Salamat po, Panginoon, sa privilege. Salamat po, Panginoon, sa banal na Espiritu. Dalangin ko nga po, Diyos, mangusap ka po sa iyong mga anak. Tawagin po natin ang ating pong pastor.